Ratchet, Yes, Optimus Prime. ready na ba yung mga bagong recruit natin? Oo naman, Prime. Wait lang, tatawagin ko lang sila. Yo, yung mga bagong recruit, pasok daw kayo, sabi ni Optimus Prime. Ayan, Prime, ayan na silang lahat. Wow. Ano to, children's party? Ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the Transformers War for Cybertron Trilogy Galactic Odyssey Collection Micro Masters. And actually, isa to sa pinakamatagal ko na item na nandito sa akin. Until now, hindi ko pa rin siya na-display. Actually, matagal ko na siyang na-open just to check yung laman ng loob. Pero, never ko pa siyang nakalikot. Kaya pag binili mo siya, ganitong klaseng packaging, meron siya sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Ayan. Pag na-open natin itong packaging niya, maganda kasi yung karton niya. Although brown box lang siya sa labas, pero dito sa loob, ang ganda ng print niya kasi dito nakalagay yung mismong mapa ng buong galaxy. Saan mo makikita yung mga iba't ibang planeta pa within the Transformers lore. Makikita mo lang dito kasama yung love letter sa atin ni Hasbro. And nandito din yung ating manual. And may kasama din siya dito cardboard na kung saan nakalagay Transformers War for Cybertron Micron. And dito sa likod, marami lang mga description and more words na pwede nyong basahin kung may time kayo. Moving right along dito sa ating mga main figure na mga naka-clamshell pa. So right now, i-unclam na natin yan. Pag na-unbox natin sila, first na meron tayo dito is isang pirasong accessories. 6 na Micromasters na meron tayo dito. Isa lang yung accessories na kasama. And itong accessories nito belongs to Roadburn. Check muna natin yung details dito ni Roadburn. Yan, okay naman yung details niya. And yan pa iba niyang details sa likod. Okay. Well, sad to say, hindi mo pwede ipahawak sa kanya dyan. Ang pwede mo lang mapaglagyan nito is dito sa likod niya, wherein ipepeg mo siya ng paganyan. Ayan, okay. So, dyan mo siya isisiksik sa part na yan. So, pwede siyang maging buntot. Buntot ni Roadburner dyan sa gawa tingnan. Kaya maganda niyan, ipeg mo na lang siya ng paganyan. Yan, para hindi naman masagawa tingnan kay Roadburner. Para sa articulation nito ni Roadburner, I think yung head pwede pang maikot eh. Mahirap lang dito sa part natin kasi masyadong maliit tapos may mga nakaharang. Hindi ko na siya gaanong maabot doon sa pinakaloob pa. Pero yung kamay niya, hanggang ganyan lang yung kanyang arms wide open. Pero ball jointed naman yan. So naiikot yan ng ganyan. And then pagdating sa paa niya, ganyan ang Van Damme split niya. Although pwede mo pang ma-Van Damme split na mas maayos kasi ball jointed din naman yung part niya doon. And mag-high kick ng ganyan. Ang cute ng high kick niya. Kaya yung back kick, wala na kasi nakaharang na ito eh. Lapad na itong sa... Yung knee bend niya hanggang ganyan. Yun lang ang pinaka-articulation nito. And para sa transformation niya, is kailangan daw iikot yung ulo doon sa loob eh. Pero I think pwede na yan. No need na italikod yung ulo niya dyan. Gagawin mo lang din sa mga balikat niya, ipe-press mo lang ng paganyan para mag-fit siya dyan. And meron din naman siya mga peg. Itong peg niya na yan sa gilid. Diyan siya sisiksik. Doon siya papasok sa part na yon. Yan. Tapos sisiksik mo lang. Pagduduktukin mo na tong paa niya, ganyan, and then fold mo na ng paganyan. Yan. Okay, so ito na si Roadburner sa kanyang alt mode, which is mukha siyang tank. Oh, good naman. Maganda din naman. Yellow na yellow nga lang siya. Lagay mo na natin siya dyan. Next, we have here naman si Fireguard. Okay, check natin yung details dito ni Fireguard. Yan, green na green yung mukha niya. And then sa likod. Nice. Okay. And then, para sa kanyang articulation, yung head niya, may articulation yung head, pero yun nga, medyo mahirap nang i-articulate kasi sobrang liit. And then, sa kanyang arms wide open, ganyan ang kanyang creed moment. Konti lang, pero ball jointed din naman yung the shoulder niya, so naiikot yan. And then, pwede mong maangat din yung shoulder niya na yan. Pagdating sa legs niya, hanggang ganyan lang yung kanyang Van Damme split. Pero ball jointed din yun. So, ganyan kataas ang high kick niya. Ganyan kababa ang back. Ganyan naman kataas din ang back kick niya. O kaya, yung knee bend niya, ayan. Maganda naman yung pagkaka-knee bend niya.
dyan. Now, para naman din sa kanyang transformation, first na gagawin natin is itong arms niya, ipipeg mo lang ulit dyan sa blue na yan. Side mo siya, tutulok mo na lang siya pataas. Tapos, ikiklip mo na sila dyan. Then after that, yung mga paa nila, pepeg mo na rin sa bawat isa. Then after that, ito sa paa niya, kunin mo na yan. Then forward mo na pag ganyan. Yan. So ganyan dapat ang itsura ng paa. And then after nyan, ifo-fold mo naman itong buong portion na to. Pag ganyan. Yan. Okay. Yan. So ito na si Fire Guard sa kanyang alt mode. Dilaw na dilaw din yung sasakyan niya. So, para din siyang armored car. Itong peg niya na to, natataas pa naman yan, ganyan. Kaysa sa nakalitaw ng ganyan. Pwede mo itaas na. Next, we have here si Decepticon Runner. Yeah. And then, check natin yung details ni Decepticon Runner. Pink naman siya and matching blue. Yan sa likod. Ganyan. Yan sa ilalim. And then, ang kanyang articulation, yung head niya, hindi na articulate yung head. Walang articulation sa head. Although, yung kanyang arms wide open, konti lang din hanggang ganyan. Pero, ball jointed, so naiikot lang ganyan. Pagdating sa paa niya, konti lang din yung kanyang Van Damme split hanggang ganyan. Ball jointed din naman yun, pero mga nakaharang na eh. Pero yung high kick niya, kataas. Yung back kick niya, hanggang ganyan naman. Yung knee bend niya, hanggang ganyan yung knee bend niya. Para naman sa transformation ni Decepticon Runner, ipeg muna natin tong paa niya. Yan, itong dalawa. Pagdikitin mo na yan. After that, itong nasa ulo niya, fold mo na ng pag-ganyan. Yung mga kamay niya, is ipepeg mo lang yan dyan sa side. Okay, so ganyan ang itsura niyan. Then after that, itong buong portion na to is ifo-fold mo na lang din pag-ganyan. Okay? Then, ang parang pinaka-trick natin dito is kailangan isiksik mo siya sa dalawang pegs dyan. Wala dito sa kabila, ayan o, meron siya dyan sa pinakataas meron din naman siya dito sa portion sa baba. So, yung dalawang yun, kailangan maisiksik mo siya correctly doon sa pinaka-peg niya. Pag ganyan dapat. Okay, so ito na si Decepticon Runner sa kanyang alt mode. Pero blue na blue naman yung kanyang details. Although, parang medyo hirap naman yung gulong niya. Next, we have here naman si Sting Racer. Check natin yung details niya. Okay, although ang laki ng butas niya sa gitna. Medyo masyadong halata yung butas niya dyan. Maganda yung mga details niya na, ng mga apoy-apoy. Ayan, no? Parang si Rodimus din ang dating niya. Ayan sa likod. Okay. And para sa articulation ni Sting Racer, mahirap i-articulate yung head niya, pero mukha rin walang articulation sa head. Yung kamay niya, wala rin gaanong movement kasi wala, nakaharang itong dalawa na to eh. So hanggang ganyan lang yung Creed moment niya, and siguro umiikot-ikot lang yung kamay niya. Mga alam ko alin yung kamay niya, halos pareho lang. Ang haba kasi. Pagdating sa paa niya, hanggang ganyan lang yung kanyang Van Damme split, and yung high kick niya, ganyan naman. Back kick niya, ganyan. And yung kanyang knee bend is ganyan. Para sa transformation naman ni Sting Racer, ang gagawin mo lang is itong mga kamay niya na mahirap igalaw. Akto, nakapwesto na yan ang ganyan. Iki-clip mo na lang yan dito sa mga pegs niya, sa gilid. Ganon din dito. Yan. Clip mo lang ng ganyan. Itong hood niya sa likod, fold mo lang paharap. Then, pepeg mo lang din doon sa pinaka-top shoulder niya. Yan. So, kailangan maipantay mo itong pinaka-hood niya dyan sa harap. So, dapat itsura niyan. Next, itong mga paa niya, pwede mo nang ipeg yung dalawa na yan. And then, from here, fold mo na lang ulit hanggang doon sa gitna. So, yan. Ito na si Sting Racer sa kanya alt mode. Wherein maganda ha. May silver lining pa siya dyan sa side. And then, yung mga apoy nga niya, nag-complement. Okay, hanggang sa ibabaw, may mga apoy-apoy pa. Maganda ha, maganda. Okay sa akin ito alt mode ni Sting Racer. And then, gumugulong naman yung gulong niya kahit papano. Next, we have here si Autobot Windstorm. Si Windstorm parang same lang ng kay Sting Racer. Pero magkaiba lang sila ng itsura. Brown naman sa kanya. Yan. Okay. Yan pa yung details niya. Yung articulation niya, since pareho lang sila ni Sting Racer, kanyang transformation, syempre same lang sila ni Sting Racer. Anyway, ito na si Autobot Windstorm sa kanyang alt mode. Ang ganda rin ha. Ang ganda rin ng car mode niya. Muscle car na muscle car. Actually, sila ni Sting Racer is parehong labas yung makina.
Malaki din naman yung difference ng sasakyan nila. Mas box type yung kay Stingracer compared dito kay Autobot Windstorm. And maganda naman. Ayan, no? Ayos naman yung andar ng kanyang sasakyan. Lastly, we have here Decepticon Motorhead. Check muna natin yung details niya. Yan, halos wala na tayong maintindihan sa mukha niya. Yung helmet na lang yan. Pa yung details niya sa likod. Yan, yellow na yellow din siya. And sa articulation niya, hirap eh, antigas eh. So wala siyang head articulation. Pagdating sa shoulder niya, maganda naman yung kanyang Creed moment. Arms wide open niya dyan. And may articulation din siya up and down dyan. Tingin sa waist, meron din siyang rotation dyan. Yung kanyang high kick, ganyang kataas. Yung kanyang back kick, ganyan naman. And yung kanyang knee bent. Knee bent. Ayaw yung knee bent. Yun, yung knee bent. Medyo masikip yung knee bent niya. Now, para sa transformation ni Decepticon Motorhead. Again, yung kamay niya, talagay mo lang dyan sa side. And then, itong top niya, fold mo lang ng pagganyan. And then, itong paa niya, pagduktungin mo na yan dalawa. And then, fold mo ng pagganyan, papunta dito sa gitna. So, ito na si Decepticon Motorhead sa kanyang alt mode. Ganda rin ha. Maganda rin ng sasakyan niya. Although, parang kulang ng paint na dito. Maganda kung may paint din pa siya dyan. And mas mukha siyang buhay. Pero maganda. Maganda rin yung kanyang car. Dilaw na dilaw. Pero hindi sumasayad yung mga gulong. Or hindi lang gumugulong yung kanyang mga gulong. Now, other than that, may mga ibang gimmicks pa ito mga Micromasters natin dito. Tulad na pag kinuha natin dito si Motorstorm, wherein baliktad pala ako. Ito pala si Autobot Windstorm, yung may apoy. And itong si Stingracer, yung color brown. Kabaliktad pa ako kasi parehong-pareho sila. Dito kay Manuel eh. Anyway, ang isang gimmick lang niya is pag inopen mo tong part niya na yan, and then rotate mo ng ganyan. After that, ifo-fold mo itong buong paa niya ng paangat pa ganyan. Yan. So, dapat ganyan ang itsura niyan. And then, kukulin mo naman si Windstorm. And then, ganun din. Open mo itong back niya. And then, open mo ulit yung handle niya doon. Kukulin mo to. And then, duduktong mo siya dyan. Hindi ko din alam kung paano or bakit. Pero, para sa kanila, this is another barrel na daw. Ginamit mo sa mga bigger figures mo, pwede raw silang maging barrel. Basta baril yan. Ang hirap eh. Mahirap ma-distinguish na, wow, isa siyang baril. Nag-combine sila. Kasi sa color pa lang eh. Magkaiba sila. Medyo mahirap ma-distinguish. Ang dating lang talaga sa atin is like dalawang figure siya, dalawang car na pinagpatong natin. Yun lang. Hindi siya nagmumukhang baril. So I don't know bakit may ganung gimmick pa sila. Pero ganun pa man, pwede mo pa rin niyang gawin sa iba. Iaangat mo rin itong handle niya. And then iaangat mo ng paganyan. Once naangat mo na yan ng ganyan, i-open mo daw portion na to, yung kamay niya, i-unpeg natin. Baba daw natin ng paganyan. So, ganyan dapat ang itsura niya. Then, i-clip mo pabalik yung mga kamay niya. Ifo-fold mo ng paganyan. Yan. Okay? So, parang ganyan lang magiging itsura daw niya. And then, ang gagawin mo naman dito is iaangat mo yan. Tapos, lalabas mo ulit yung handle niya doon. And then, i-open mo tong mga kamay niya para maiangat natin itong portion na to. And then, babalik mo sa pagkakabit, sa pagkapeg niya, yung mga kamay niya sa side. And then, from here, ang mangyayari is, then, pagduduktungan natin itong dalawa, pag ganyan. So, parang ganyan ang pinaka-itsura daw niya. And again, believe it or not, isa na rin daw itong barrel. Yan. Hindi ko rin talaga mag-gets kung paano siya magiging barrel kung ganyan ang itsura niya. Ayaw mag-register sa mind ko na ito ay isang barrel. Anyway, ito na, yung last naman natin. Ang gagawin mo lang is, labas mo yan, connector niya na yan, and then, i-connect mo lang siya dyan. Ayan, pinaka-simple sa lahat, and yet, pinaka-understandable. Ang nangyari pa dyan, it became a new type of vehicle. Para lang maging baril yan, ang gagawin lang natin is, ibabaliktad mo siya ng pagganyan, and then, pahawakin mo siya sa isang bigger figure mo. Yan, so, para siya magiging parang basukan niya.
So, ganyan na magiging itsura nila pag dinuktong mo sa mga bigger bots mo. Basta, yan na yung itsura niya. Now, para sa height ng mga MicroMasters natin dito, mga 2.25 to 2 inches yung bawat isa. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Core Class Optimus Prime, Core Class Dinobot Grimlock, of course, yung ating Legacy Shrapnel, New Age Shrapnel, Titan's Return Shrapnel, and our AMK Pro Series G1 Megatron. So yan ang ating height comparison. Now, if you are planning to buy this whole set, ang price range niya is around 2,000 to 2,500 pesos. Pero I'm not sure na ngayon kasi hihira mo na itong makikita sa mga local toy stores. Usually makakakuha ka na lang tulad ko dun sa isang collector na nagbenta ng kanyang collection. So there you have it now guys. Ito na ang ating Transformers War for Cybertron Trilogy Galactic Odyssey Collection Micron Masters. Micron pala. Micro ako ng micro. My letter N. For the obvious reason na talagang kukuha ko ng set nila dahil part na to ng collection ko, yung mga MicroMasters ko, Micron Masters, mga Headmasters natin dyan. Yung mga small na mga bots talaga, isa yan sa part na ng collection ko. Now, dahil isang set naman sila, talagang kumuha ako kasi bihira din mag-release ng mga ganitong klaseng figures. At least kahit papano makakadagdag ito doon sa army build ko ng mga small robots ko. I'll do a separate video na showcase ko yung mga lahat ng mga Micron Masters natin para makita nyo kung gaano na sila kadami. Pero nakakatuwa lang talaga pag naka-display na itong mga to kasama yung mga iba't ibang Micron Masters sa collection natin.